Ano nga ba ang patunay sa buhay ng tao? Kailangan ka bang magkunwari o magpanggap sa karamihan para masabing isa kang mabuting tao? O para magawa mo ang nais mong maghasik ng takot at lagim sa mga taong halos ay gawin ka ng isang santo ayon sa kanilang paniniwala? Sino kaya yung bagong pari na pinag-uusapan ng mga kapitbahay natin, Nay? Meron daw kasing pari na dumating. Nandun na raw sa simbahan. Oo, nabalitaan ko nga yan kay Mercedes. Ang sabi niya may itsura daw ang paring yon. Kaya pinag-uusapan lalo na ng mga kadalagahan dito sa atin. Kilig na kilig ang mga haliparot. Ako naman curious na curious ko ano itsura ng paring yon. Ewan, hindi na ako nakakaramdam ng kilig sa mga ganong itsura na binata. Sa tanda ko ba namang ito Si nanay naman. Pero po, Nay, sana naman po magtagal na siya rito sa atin. Matagal na rin hindi tayo nakakapagsimba kasi hindi naman nagtatagal ang mga pare na didestino dito sa ating parokya. Pupunta ako sa simbahan mamaya, Nay. Desidido na po ako. Mag-a-apply po ako sa Kristan. Asya nga ba? Mabuti yan, anak. Kapag mga ganyan hindi ka namin pagbabawalan ng tatay mo. Para sa Diyos naman ang gawain yan. Saka magkakaroon ka ng takot sa Kanya. Marami kang matututunan sa simbahan, anak. Hindi mo pagsisisihan na maging kabahagi ng simbahan. Ligtas ka sa Kanya, anak. Hindi ka niya hahayaan na mapahamak. Basta palagi ka lang magdasal, ha? Habang nag-uusap ang mag-ina, dumating si Aling Mercedes na may dalang balita tungkol sa bagong pare. Maring Marisa, may bago akong balita sa'yo tungkol kay Father Martin. Diyos ko, hindi ka maniniwala. May nalaman ako sa kanya na maninibago ka. Ano ba naman yan, Mare? Ang layo-layo pa sigaw ka na ng sigaw. Naku, pagdating talaga sa balitang marites hindi ka pa kakabog. Teka, ano nga ba yung tungkol kay Father na sinasabi mo? Di ba, yan yung may itsurang kinikwento ng anak ko? Sabihin mo na agad, hindi na ako mapakaling malaman yan tungkol sa ibabalita mo. Mataman namang nakilig si Aling Marisa kay Aling Mercedes. Kanina kasi nagpunta ako ng simbahan. Kinausap ko si Father para makilala ko na rin siya ng husto. Aba, galing pala siya sa malayo. Ang dami namin na pag-usapan. Abay gulat na gulat siya sa lugar natin. Para daw siyang nakarating sa panahon noon na wala pang kahit ano. Wala talaga akong maintindihan sa mga sinasabi niya. May mga binabanggit kasi siyang bagay na hindi ko pa naman nakikita kagaya ng kuryente, radyo, TV, telepono. Ay ewan, hinahanap niya dito ang mga yon. Di ba katakataka naman? Napaka-weirdo niyang kura paroko. Mukhang ang galing sa asensadong bayan ng bago nating pare. Kasi ang dami niyang mga hinahanap na wala dito sa lugar natin. Base sa mga sinabi niya, para nga tayo napag-iwanan na ng sibilisasyon. Saka anong weirdo ron, Mare? Bagong pare nga Tsaka kung naninibago pa lang siya sa lugar natin. Pero ano naman ang sinabi mo sa kanya? Di ang sabi ko, ang baryo na to, walang ilaw at bukod sa gasera. Ang layo pa ng nilalakad natin para lang makabili ng gas na pang-imbak para sa ilawan. Pagtatanim lang ang ikinabubuhay natin dito. At kapag anihan, may dumarating lang para bilihin ng mga ani natin. At sila na nagdadala nun sa bayan para ibenta naman sa mga negosyante. Nagulat pa nga siya nang malaman na ang mga kabataan dito bihira lang nakakapasok sa eskwelahan. At halos lahat humihinto na rin dahil sa layo ng eskwelahan dito sa atin. Kanya-kanyang diskarte na lang talaga ang ginagawa natin para maitawid ang pang-araw-araw nating buhay. Napapailing siya sa mga sinabi ko sa kanya. Nakita kong naaawa siya sa atin. Sabi niya, pagpasa Diyos daw natin ang lahat. May awa raw ang dakilang lumikha. Naku, hindi ko talaga akalain na ganun ang magiging reaksyon niya sa lugar natin. Pero yun nga, todo pa ang usal yan ng dasal ng malaman ng lugar natin Mukhang nasa sinauna pang panahon.
Mukha pong mabait si Father, no? Talagang bago pa lang siya, pero malapit na siya sa pong may kapal. Hinahangaan ko po siya, Nay. Pupunta po ako mamaya doon para sabihin gusto ko magsakristan. Oo, mabait nga siya. Saka susme ang gwapo pa. May pagkakahawig siya kay ano. Kanino ba yun? Yung matinee idol ba yun noong dekada 90? Alam ko na. Si Rico yan. Oo, parang reincarnation nga ni Rico yan talaga. Ikaw talaga, Mare. Kaya ka ba pumunta para makita ang gwapong pare, ha? Naku, kamukha mismo ni Rico yan, ha? Ito naman si Kumare. Hindi naman ako tumitingin sa panlabas na anyo. Porke ba gwapo, makikiusyoso agad? Hindi ba pwedeng magdadasal kapag pupunta ng simbahan? Mare, kailangan nating iparamdam kay Father na tanggap natin siya dito sa atin. Para hindi siya mailang. Para maging komportable siya dito sa ating lugar at manatiling kura paroko dito sa atin sa mahabang panahon. Sabi nga niya, pagkatapos niya maglinis ng simbahan, pupuntahan daw niya isa-isa ang bahay ng mga taga rito. Akalain mo nga naman sa lahat ng pari na nagpunta rito, parang siya lang ang nakaisip na bisitahin tayong lahat. Talagang mabait nga. Parang gusto ko na nga maging katekista sa simbahan natin para makasama ko lagi si Father. Napaismid si Aling Marisa. Hindi tuloy siya naniniwalang ang dahilan ng pagpunta niya sa simbahan ay para magdasal lamang. Kundi tipo ng marites niyang kaibigan ang itsura ng paring yon. Ipinagkibit balikat na lamang yon ang gilang at hinarap ang anak. Inutusan niya si Henner na bumili na ng mga kain nila at magtatanghalian na pala. Hapon na nang dumating ang pare sa bahay ng pamilya ng binatang si Henner. Kasalukuyang nagwawalis ng bakura ng ina ni Henner na si Aling Marisa. Binati kaagad sila ni Father Martin nang bumungad sa mag-ina. Maganda ang boses ng kanilang bagong kura paroko. Masarap pakinggan. Magaan sa pakiramdam. Napakaaliwalas din ang pagkakangiti nito. Kaya nahawa rin na kumurba ng ngiti ang mag-ina. Magandang hapon po sa inyo. Ako ho si Father Martin. Ako po ang bagong pare na nadistino sa lugar nyo para magsagawa ng pagmimisa at mga banal na pagdiriwang tuwing linggo. Matanong ko lang po kayo. Kumusta po kayo? Kayo po pala, Father. Tuloy po kayo. Bakit naman po ganitong oras kayo nagpunta dito sa amin? Naku, kainit-init pa. Ang tindi po ng sikat ng araw, Father, oh. Nakakaya pa po kasi naabutan ninyo ako nagwawalis at nagsisiga ng mga tuyong dahon dito. Nausukan pa po kayo. Pasensya na po at maliit lang ang bahay namin. Hindi naman ho problema yun sa akin. Basta nakikita ko na maganda naman ang inyong pamumuhay eh. Kayo ho ba si Aling Marisa? Naikwenta na ho kayo sa akin ni Aling Mercedes. Sabi niya, asawa raw ho kayo ni Mang Cardo, ang tumatayong kapitan dito sa lugar nyo. Ay opo, Father. Teka lang ho Henner, maglabas ka nga ng merienda, dalian mo. Opo, Nay. Sandali lang po. Father, pasensya na po kayo. Kung nilagang saging lang ang maihahanda namin sa inyo. Ganun po talaga ang pagkain namin dito eh. Pero nakakabusog naman po. Mas magandang pagkain po yan, Aling Marisa. Masustansya. Huwag niyo pong alalahanin ng pagkain. Biyaya po ng Diyos sa atin yan. Basta nakakakain po tayo. Yung iba nga ay walang makain, di ba? Gayun pa man, Aling Marisa, hindi naman po yan ang ipinunta ko rito eh. Ganun po ba? Ano po bang sadya niyo, Father? Nasaan ho bang inyong asawa, si Kapitan? Si Cardo po? Maya-maya lang po uuwi na rin yun. Palagi po kasing nasa bukid. Masipag po yun, Father. Hindi mapakali kapag walang ginagawa. At hangad talaga niya maging maayos ang komunidad natin. Ganun ba? Sige, hihintay-hintay ko na lang po. Maya-maya ay dumating na rin ang asawa ni Aling Marisa na si Mang Cardo. Napawi ang pagod ng kapitan nang makita si Father Martin na kasamang nag-aabang ng kanyang mag-ina.
kaagad niyang binati ang kanilang bisita. Naku, Father, pasensya na ho kayo at ako ay ginabi na. Hindi ko alam na nandito pa kayo sa bahay. Ayos lang po yung Kapitan. Ako nga ito nang iistorbo sa inyo eh. Naku, hindi ho. Mabuti nga ho't napasyal kayo rito sa amin eh. Marisa, pumunta ka sa kusina. Maghanda ka lang ng hapunan at dito nakakain si Father. Siguradong gutom na gutom ng ating kura paroko. Oo, tama ka. Maiwan ko muna kayo, Father. Dito muna kayo at magkwentuhan. Mag-aasikaso lang ako ng hapunan natin. Hindi na, wag na ho kayo mag-abala pa. Hindi na naman po ako magtatagal eh. Ano ho bang sadya niyo, Father? Nalaman ko po kasi na kayang tumatayong kapitan dito sa inyong lugar. Hihingi po sana ako ng tulong sa inyo. Baka may kakilala po kayong pwede kong makasama sa simbahan. Makakatuwang na rin sa aking mga pagmimisa at banal na pagdiriwang. Father, walang galang na ho. Makikisabot na po ako. Ako kasi gusto ko pong maglingkod sa simbahan. Gusto ko pong maging sakristan. Pwede po ba akong sumama sa inyo sa simbahan? Pangako po, magpapakabait po ako at susunod sa lahat ng mga ipinag-uutos nyo. Hener, sigurado ka ba dyan, anak? Opo, tay. Dati ko pa po gusto maging sakristan eh. Kaso nga, hindi naman nagtatagal ang mga pari dito sa atin. Gusto ko po mag-serve sa ating pong may kapal. Kung yun ang gusto mo wala naman akong magagawa. Mabuti na rin yun para hindi paglalaro yung ginagawa mo. Mas mapapalapit ka pa sa Diyos. Ayan, Father. Nagpresenta ng anak ko. Baka po pwede si Hiner. Nako, malulugod po ang Diyos sa inyong pamilya. Maraming salamat, Hiner. Kaawaan ka ng Panginoon. Halina kayo, Father. Kumain na tayo. Baka po lumamig pa ito. Pagpasensyahan nyo na po Ito lang ang naihanda namin sa inyo. Nilagang saging at gulay. Baka po hindi kayo sanay sa ganitong uri ng pagkain. Alam kong sa ibang lugar maraming pampalasa. Dito kasi sa amin, kahit asin, hindi kami makabili. Nako, alam ba ninyo na ganyan lang ang pagkain na gusto ko? Ganyan ang mga pagkain kailangan ng katawan. Ang maraming pampalasa ay nakakasira sa kalusugan. Isa pa, sinabi ko na ito kanina, maraming mga taong hindi nabibiyayaan na kumain sa araw-araw. Mainam nga may nakakain pa tayo. Biyaya na yan para sa atin. Nagkangitian naman ng tatlo sa mga salitang karunungang sinasambit ng kanilang kurang paroko na nagmumula sa Panginoon. Tila marami silang mapupulot mula sa bago nilang pare na si Father Martina. Pagkatapos nilang maghapunan ay nagpaalam na rin ang pare. Sinabi naman ni Hiner na bukas ay pupunta na siya sa simbahan. Kailangan lamang niyang maggayak ng ilang mga gamit. Nang matapos ikutin ng pare ang maliit na baryo, nakilala na niya ang mga taga roon. Inimbitahan na rin niya ang mga taong magsipagsimba. Unang linggo ng pare sa lugar na yon, inutusan na niya si Hiner na patunugin ang kampana ng simbahan. Tanda ng pag-iimbita sa mga tao na magsisimula na ang banal na pagdiriwang. Sa tagal ng panahon na nanahimik ang kanilang baryo, ngayon lamang ulit ang pagkakataon na narinig nila ang tunog ng kumakalembang na kampana. Tila naging kakaiba ang dating ng tunog na yon sa kanila. May ilang mga tao ang hindi naniniwala sa pare. Dahil natatak na sa isipan nilang hindi naman ito magtatagal, kaya baliwala ang muling pumasok sa simbahan. Iilan lamang ang pumunta sa simbahan ng araw na yon. Karamihan ay mga kababaihan na ang gusto lamang ay makita ang gwapong mukha ng pare. Habang kinakalimbang ni Hiner ang kampana, naging kakaiba ang kanyang nararamdaman. Hindi niya malaman ang araw na yon, pero animoy kinukutuban siya sa maaaring maganap. Ginapangan ng binata ng paninindig ng balahibo na nanunuot sa kanyang kalamnan. Napanunok na lamang si Hiner habang patuloy na hinihila ang kampanang yon. Bakit ganun? Parang nakakakilabot naman ang tunog ng kampanang ito. Hindi naman ganitong nararamdaman ko dati kapag naririnig ko to. Pero ngayon, nagtatayuan ang balahibo ko sa katawan. Nakakakilabot. Parang hindi na tunog ng kampanang naririnig ko Ano ba yan? Parang sama naman ang iniisip ko. Tapos nandito pa ako sa simbahan.
Diyos ko po, patawad po kung pinag-iisipan ko po ng masamang banal niyong tahanan. Hener! Bumaba ka na dyan! Halika na! Magsisimula na tayo magmisa! Nandito na sila! May mga dumating na tao! Opo, Father. Eto na po. Bababa na po ako. Nakitaan ni Hener ng tuwa sa mata ang mga taong dumalo sa misa. Nakaramdam siya ng saya. Kakaiba rin ang paraan ng pagsisermon ng humiliya ni Father Martin. Maliban sa magangang dating na hatid ng inosenteng itsura ng kanilang kura paroko, may sense of humor din ang pagsisermon nito. Talaga namang mataman lang na nakikinig ang mga nagmimisa kay Father Martin. Naiintindihan nila ng malinaw kung anong nais ipahatid nito sa pagbasa mula sa banal na pagdiriwang. Nang payapang matapos ang misa, ay dumapit ang mga tao sa pare. Nagmano sila at bumate. Pinasbasa naman ng pare ng agwa bendita ang mga tao at nagpasalamat sa kanilang pagpunta. Sa paglipas ng mga araw, nasasanay na ang mga tao na meron silang pare na matatakbuhan. Mula nang dumating ang pare sa baryo nila, maraming nagbago sa mga tao sa baryong yon. Naging malapit ang mga tao sa pare. Dahil sa bawat lapit o hingi ng tulong nila, ay bukas palad na nagbibigay ng tulong ang pare sa kanila. Isang araw, narinig ni Hener na kausap ni Father Martin si Aling Mercedes sa gilid ng simbahan. Anong kailangan niyo, Aling Mercedes? Huwag po kayo mahiya. Ang lahat ng pangangailangan at problema natin ay idudulog natin sa Diyos. Nakikinig siya at hindi niya tayo tatanggihan. Father, kakapalan ko na po ang mukha ko Humihingi ako ng tulong sa'yo. Wala na po talaga kami malapitan. Ikaw lang po ang tanging may tiwala kami na may kakayanan tumulong sa amin. Ano po ba may tutulong ko? Sabihin niyo lang. Father, may sakit po kasi ang anak ko at wala po akong perang pambili ng gamot niya. Buntis po ang anak ko. Kawawa naman kung magkakasakit din ang anak niya. Ayoko pong dalawa silang nagdurusa sa sakit na yun. Talaga? Buntis ba ka mo? Opo, Father. May pupunta po kasi sa bayan bukas. Makikisuyo sana akong bumili ng gamot para sa anak ko, kaya lang wala po talaga akong kakayanan. Wala po akong pera talaga. Ganun ba? Nilalagnat ba ang anak mo? Opo, Father. Huwag na ho kayo mag-alala. May dala akong mga gamot sa lagnat. Pwede rin ito sa buntis. Ipainom niyo po kagad sa kanya at nang gumaling na ang anak niyo. Sandali lang ako kunin ko. Hintayin niyo lang ako rito. Naku, Father, marami pong salamat talaga. Ipinadala po kayo ng langit dito sa baryo namin. Natuwa si Hener dahil sa kabutihan ng pare. Lalo siyang humanga sa kabaitan nito. Pero biglang nawala ang ngiti ni Hener nang makita ang kakaibang ngiti ng pare nang tumalikod ito kay Aling Mercedes. Nakakalokong ngiti ang kumurba dito, dahilan para magduda ang binata. Bakit ganun ang ngiti ni Father? Nakakakilabot naman. Saka, bakit ganun ang mga mata niya? Ngayon ko palang nakita na mulay ng ganun Saka nanlilisik siyang tumingin. Bakit? Nahinis ba siya kay Aling Mercedes? Hindi ko maintindihan. Bakit gano'n ang itsura ni Father Martin? Nagkukulay itim? Ay nako, ano ba nakikita ng mga mata ko? Pagod na nga siguro ko. Kailangan ko na matulog mamaya. Tatapusin ko lang itong pagsiserve ko. Halos hindi makagalaw si Hener dahil litong-lito siya. Maya-maya ay nakita niyang pabalik na uli ang pare at nag-abot ng gamot at kaunting pera sa babae. Maliit na halaga lang ang perang ito, pero naway makatulong sa inyo lalo na sa anak nyo. Ang importante, bit-bit nyo palaging dasal para sa agarang paggaling ng inyong anak. Naku, malaking tulong po to, Father. Salamat po, Father. Maraming salamat po talaga. Maraming salamat po, Panginoon. Walang anuman yon. Tungkulin ko ito bilang alagad ng Diyos. Hayaan mo at bukas ay pupunta ako sa inyo.
para ipagdasal ang anak nyo at papahiran ko na rin ng langis para tuluyang gumaling. Naku, maraming salamat po talaga sa inyo. Sobra-sobra na po ang ginagawa ninyo para sa akin. Sige na, umuwi na po kayo at ipainom nyo na yung gamot sa anak nyo. Kaawaan po kayo ng Diyos. Yumukod ang paring si Martin sa ginang at iminuwestra ang kamay na pakrus bilang pagtanggap ng gabay dito. Walang awat naman sa kakapasalamat si Aling Mercedes. Habang si Hiner naman, hindi maipinta ang mukhang binantayan ng tingin ng lalaking pare. Hindi maalis ang pagtataka rito bago ipagpatuloy ang kanilang ginagawa. Kinagabihan, malalim na ang gabi nang makatulog si Hiner dahil sa kakaisip. May kung anong nagtutulak sa kanya sa isiping may tinatago ang kanilang pare sa kanilang baryo. Base sa nakita niyang nakakakilabot ng ngiti at tingin nito at bahagyang pagbabago ng kulay ng balat nito, ay naramdaman niyang may kakaiba sa lalaking kasama niya sa simbahan. Naisipan niyang bantayan ang kilos ng bago nilang pare. Nagising siya dahil tinatapik-tapik ang kanyang balikat. Naririnig niya rin ang boses ni Father Martin na ginigising siya. Nang idilat niya ang mga mata, ay tumambad sa kanyang pare. Nakatayo ito sa tapat ng kanyang higaan. Bigla siyang napabalikwas ng bangon dahil sa gulat. Nakita niyang kakaiba ang itsura ng pare. Mahaba ang tainga nito na nagmistulang sungay ang itsura. Malapad ang ngiti nitong nagpakilabot sa kanya. Nakaamoy rin siya ng masangsang na nahaluan ng maantang amoy ng lana. Halos masuka-suka siya sa nakakatakot na itsura at amoy na kanyang nalalanghap, kasabay ng panlalaki pa ng kanyang ulo sa lalaman. Father? Pasensya na, Hiner. Mukhang nagulat kita. Bumango ka na. Samahan mo ako. Saan po? Nangako ko kay Aling Mercedes na dadalawin ko yung anak niya para ipanalangin. Samahan mo ko sa bahay nila. Sige po, Father. Ikinurap-kurap pa ni Hiner ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay muling tinignan ng pare. Kinusot-kusot pa niyang muli yun. Baka namamalikmata lamang siya. Nakahinga siya ng maluwag dahil normal na ang itsura nito. Dulot lang siguro ng pagod kaya ganoon ang kanyang nakita. Pagtalikod ng pare ay saka siya humingi ng paumanhin. Patawad po, Panginoon, dahil ito sa kung ano-anong masasamang iniisip po kay Father. Kaya kung ano-ano na nakikita ko, nagkakasala na ako. Nagsusumamo po ako sa inyo, Panginoon. Ilayo po ako sa alagad ng demonyo. Pagdating nila sa bahay ni Aling Mercedes, natutuwang sumalubong ang babae sa kanila. Halos hatakin na nito ang pare papasok sa loob ng bahay. Father, naku, talagang tinutuo po ninyo ang sinabi niyong pupunta kayo rito. Salamat po talaga. Ganun talaga. Kapag sinabi ko, gagawin ko. Kura paroko niyo ako. Kaya hindi ko hayaan na may mangyaring masama sa mga nasasakupan ko. Kumusta ng anak niyo? Bumaba na po ang lagnat niya, Father, sa awa ng Panginoon. Dahil sa gamot na ibinigay ninyo sa kanya. Mabuti naman. Painumin niyo lang siya ng gamot bago matulog hanggang sa tuloy na siyang gumaling, ha? Opo, Father. Nasaan ba siya? Halina at ipanalangin natin siya. Dito po sa kwarto. Elena, anak. Nandito si Father. Ipapanalangin ka raw niya. Papasok na kami, ha? Inumusta muna ng pare ang anak ni Aling Mercedes. Pagkatapos ay pinanalangin niya na ito. Ipinatong ng pare ang kanyang palad sa ibabaw ng ulo ng babae at nag-usan ng dasal. Halos hindi naman maintindihan ni Hiner at Aling Mercedes. Bukod sa bulong ang ginawa ng pare, ay ibang lengguwahe pa ang gamit nitong salita. Parang Latin yun. Pagkatapos noon ay pinahiran pa ng pare ang noo ng babae gamit ang lana. Inutusan din ng pare ang babae na pahiran nito ng lana ang ibabaw ng kanyang tiyana. Hindi naman sila nagtanong kung para saan ang mga yon. Dahil nga sa isa itong pare, sinunod na lamang nila ang utos nito.
Pagkatapos nun ay kaunting kwentuhan pa ang naganap sa pagitan nila. Halos kalahating oras din ang itinagal ni na Father Martin at Hener sa bahay ni na Aling Mercedes bago sila nagpaalam na babalik na sa simbahan. Nagbilin pa ang pare na kapag may kailangan ay huwag mag-atubili na magsabi sa kanya. Buong pasasalamat naman ang iginanti ni Aling Mercedes sa kabutihan ng pare. Habang naglalakad silang pabalik sa simbahan, labis na ang pagtataka ni Hener sa mga paraan ng pare. Minsan din siyang nakasama sa mga gawain ng dating mga pare na nadidistino sa lugar nila. Pero iba ang pamamaraan ni Father Martin sa lahat. Lalong nadagdagan ang kanyang kuryosidad. Maya-maya ay nagpaalam muna siya sa pare na dadalaw muna sa kanyang mga magulang. Nakaagad naman siyang pinayagan ng pare. Naghiwalay sila ng daan. Umuwi muna si Hener sa kanila. Naabutan niya ang ama na itinatali ang lubid ng kanilang kalabaw sa isang puno sa kanilang bakuran. Nandito na po ako. Mano po, itay? Buti naman nakadalaw ka, anak. Kumusta ang mamamalagi mo sa simbahan? Marami ka bang natututunan kay Father Martin? Opo, ayos naman din po, tay. Tulungan mo muna ako din sa mga damong kinuha ko. Ibigin natin sa kalabaw para makakain siya. Ako, matutuwa ang nanay mo at nadalaw ka rito. Nagluluto siya ng ulam sa loob. Nanguha ko ng gulay sa bukid Ginagataan niya. Magdala ka sa simbahan bago ka umalis para matikman naman ni Father ang luto ng nanay mo. Opo, tay. Tay, may sasabihin po sana ako sa inyo Kasi po, alam mo, tay, para pong may kakaiba kay Father. Ha? Bakit naman, anak? Anong kakaiba? May mga ginagawa po siya na hindi naman po ginagawa ng ibang pare na pumunta rito sa atin noon. Napaka-weirdo po kasi ng kinikilos niya Ganun talaga, anak. Hindi naman sila pare-pareho ng estilo di ba, iba ang atake niya sa pagsisermon sa homilia? Hinahalo niya na nakakatawa. Balita ko nga tumutulong siya sa mga nangangailangan dito sa atin. Di ba nakakatuwa? Talagang ipinapakita niyang mahal niya ang mga taga rito. Kaya napansin mo, minamahal na rin siya ng mga tao rito sa atin. Unti-unti na rin dumadami yung nagpupunta sa simbahan. Naninibago ka lang siguro dahil hindi mo yung nakikita sa iba. Siguro nga ho, tay. Bago gumabi ay umalis na rin si Hener. Hinahabol niya ang oras ng hapunan ng pare para matikman ito ang luto ng kanyang ina. Pagkarating niya sa simbahan, naabutan niya ang pare na nagsusuot ng sotana. Father, may misa ho ba? Wala, Hener. Ako'y magdarasal. Ganun ho ba? Nagdala ho ako ng ulam. Niluto ho ni nanay. Kumain ho muna kayo. Pagkatapos ay sasamahan ko po kayo sa pagdarasal. Itabi mo na lang ang ulam para sa akin, Hener. Hindi pwedeng ipagpaliban ang pagdarasal. Magkukulong ako sa kwarto ko. Hindi ako pwedeng maistorbo. Kailangan kong tapusin ang aking pagrorosaryo. Huwag kang kakatok, ha. Hayaan mo kung kusang lumabas ang aking silid. Sige po, Father. Itatabi ko na lang po yung ulam para makakain kayo mamaya pagtapos niyo magdasal. Ilang oras na ang lumipas matapos ang usapan nilang dalawa. Hindi na mapalagay si Hener. Pakiramdam niya ay may kung anong ginagawa ang pare sa silid nito. Dahil hindi siya mapalagay, pinuntahan niya ang silid. Marahan niyang itinulak ang pinto para tignan kung nakabukas yun. Natuwa siya dahil hindi nga nakasara ang pinto. Itinulak pa niya ng bahagya ang pinto hanggang sa makasilip na siya. Nilibot niya ng tingin ang silid ng pare. Hindi niya ito nakita sa loob. Nakabukas ang malaking bintana sa kwarto. May mga kandilang nakasindi habang nakatulo sa sahig. At natuon pa ang paningin niya sa isang garapon na may lamang likido. Ano yun? Saka, bakit wala si Father sa kwarto niya? Nasaan siya? Umalis ba siya? Saan naman siya dadaan? Sa bintana ba? Dahan-dahan siyang pumasok sa silid. Tinignan niya ang garapon at nang makitang lanang laman ito ay inamoy pa niya. Napapikit siya dahil sa kakaibang amoy ng lana. Mabaho ito at tila nabubulok na karne ang amoy.
mabilis niyang ibinalik sa pagkakalagayang garapon. Sinilip pa niya ang labas ng bintana sa pag-aakalang nasa ibaba ang pare. Nasaan si Father? Saan siya nagpunta? Sabi niya magro-rosaryo lang siya. Pero bakit wala siya rito? Baka sa ibang bahagi ng simbahan siya nagdarasal. Saan naman? Ilang oras din siyang naghintay na dumating ang pare. Pero nakaramdam na siya ng antok. Nagpasya na siyang bumalik sa kanyang silid. Pagkalabas niya, isa ka naman siya nakarinig ng pagaspas ng malaking pakpak na papalapit sa kwarto ng pare. Dinig na dinig niyang may pumasok na kung anong may pakpak sa loob ng silid at dumaan ito sa bintana. Dahil sa kanyang pagtataka, dahan-dahan uli niyang sinilip ang silid ng pare. Nanlaki ang mata niya nang makitang naroon na ang pare sa loob ng silid. Isinasarado na nito ang bintana. Lumuhod ang pare sa tapat ng mga kandilang nakasindi at saka nagdasal. Kabadong-kabado si Hener sa kanyang mga nakita. Pero marami pa ring tanong sa kanyang isipan ang hindi niya masagot dahil kailangan niyang makita ng sariling mata. Isang araw habang naghahapunan sina Hener at Father Martin, mayroong dumating sa simbahan at gustong makausap ang pare. Isang matandang babae ang dumating. Nasa 65 taon ang gulang nito. Mahalatang hikahos din ito sa buhay at ito'y umiiyak. Pilit niyang kinakatok ang pinto ng simbahan. Father! Father, pakiusap po, buksan niyo ang pinto! Tulungan niyo po ako! Buksan mo ang pinto, Hener. May nangangailangan ng tulong. Opo, Father. Father! Minahon lang po kay Lola. At tila nag-iisa kayo Gabi na po, ano po bang atin? Father, pakiusap puntahan niyo po ang asawa ko. Mamamatay na po siya ngayon. At gusto niya mangumpisal muna sa inyo at mabendisyonan bago po siya mabawian ng buhay. Ganun po ba? Sige. Puntahan natin ang asawa niyo. Sandali na't magagayak ako. Hener, magayak ka. Pupunta tayo sa bahay ni Lola. Ano ang pangalan niyo? Siya ho si Lola Mirels, Father. Oh, Lola Mirels. Sige ho, sandali lang ho Kukuha lang din ako ng ilang gamit. Hener, magayak ka na. Opo, Father. Nang tumalikod ang pare sa matandang babae, napatingin si Hener. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang nakangisi ang pare. Kitang-kita niya ang masayang mata nito na nagpakilabot na naman sa kanya. Napansin din niya ang pagbilis ng kilos ng pare. Nagmamadali ito na para bang may hindi hahayaang makatakas. Maya-maya ay lumabas na ng silid ang pare. Hener, nakahanda ka na ba? Handa na po, Father. Mabuti, tayo na. Pagdating nila sa bahay, ay nadat na nila ang isang matandang lalaki na nakaratay sa isang higaang yari sa kawayan. Payat na ang pangangatawan ng matanda na kung susuriin ay matagal nang pinahihirapan ng karamdaman. Maya-maya ay biglang umangat ang dibdib ng matanda dahil sa hirap sa paghinga. Naglakad ang pare sa harapan ng matandang may sakit, habang si Aling Mirels naman ay lumabas ang silid para itago ang kanyang pag-iyak. Ayaw niyang makita ang paghihirap ng asawa ng mga sandaling iyon. Lumuhod ang pare sa gilid na may sakit na matandang lalaki. Pagkatapos ay may binubulong ito sa tenga ng matanda. Panay din ang pag-amoy-amoy niya rito ng paulit-ulit. Dahil sa ginagawa ng pare, ay kung ano-ano na ang mga tanong ni Hener sa kanyang sarili. Ano pang ginagawa ni Father? Kasama ba yun sa kumpisal? Parang kakaiba na mga ginagawa niya. Hener, hawakan mo tong bote at wisikan mong matandang to ng holy water. Opo, Father. Bakit kaya hindi ginamit ni Father ang Biblia? Kahit ang rosaryo hindi rin niya pinagamit. Hindi rin niya pinapagkumpisa lang matanda. Binulungan lang niya.
Ganito ba talaga sa kanilang lugar? Ganito magbasbas na naghihingalo na? Tsaka, bakit ako magwiwisik ng holy water? Na dapat siyang gumagawa habang binibindisyon na ng matanda ah. Parang tinatamad si Father ah. Puro na lang utos. Kinabukasan ay kumalat na sa buong baryo ang pagpanaw ng asawa ni Aling Mireles. Lahat ay nakiramay at nalungkot sa pagkamatay ng asawa ng matandang babae. Pumunta rin para makiramay sina Father Martin at Hener sa mga naiwang pamilya ng matandang lalaki. Nakikiramay po kami, Lola Mireles. Kumusta na po kay Lola? Maraming salamat sa pakikiramay ninyo. Salamat po, Father. At lumisan na ang asawa ko ng mapayapa. Hindi na siya tuluyang pinahirapan. Matapos po kasi ang pagbabasbas ninyo sa kanya, pinawian din siya kaagad ng buhay. Huwag na po kayong malungkot. Dahil ang asawa niyo po nasa piling lang ng Panginoon. Nagpapahinga na po ang asawa niyo kapiling ng Diyos. Naging maayos naman ang kinalalagyan ng kabaong ng namayapa dahil nagtulong-tulong ang mga taga-baryo. Sa tulong na rin ni Father Martin ay nailibing din kaagad ang matanda. Isang gabi ay naalimpungatan si Hener mula sa pagkakatulog dahil sa narinig. Isang tunog na hinihingal at galit na galit. Ano ba yun? Mukhang may nakapasok ka. Nakabangon na nga para malaman kung saan nanggagaling yung tunog na yun. Istorbo naman sa natutulog. Bakit may mga basag na salamin dito? Sino gumawa nito? Patay. Naku naman oh. Lagot ko kay Father nito. Pusa siguro may gawa nito. Pahamak talaga. Malinis na nga lang. Matapos malinis at maitapon ni Hener ang mga nabasag na gamit, ay hinanap naman niya si Father Martina para sabihin ang mga nangyari. Pero nalibot na niya ang kabuuan ng simbahan ay hindi pa rin niya nakikita ang pare. Saan kaya nagpunta si Father? Hinanap ko na sa lahat pero wala talaga siya. Napapansin ko, tuwing gabi lagi siyang wala. Tapos hindi pa siya nagpapalam kung saan siya pupunta. Kailangan mahanap ko si Father at masabi ko ang mga nabasag na gamit. Baka mapagalitan pa ako. Teka, saan kaya nagpupunta si Father kapag umaalis siya rito ng gabi? Saka, anong ginagawa niya? Napaka-misteryoso talaga niya. Maya-maya ay may napansin siya sa gilid ng kanyang mga mata na para bang may aninong lumabas mula sa silid ng pare. Nakaramdam siya ng kilabot, kung kaya't dali-dali siyang bumalik sa kanyang silid. Ano yun? Ang bilis. Hindi ko halos nakita. Meron bang anino naglalakad na mag-isa? Walang katawan? Basta anino lang? Ano ba yan? Mula nang makasama ko si Father, puro na lang kababalaghan ang naranasan ko. Pinagpawisan siya ng malamig at mababakas ang matinding takot sa kanyang mukha. Ngayon na ako nakaramdam ng takot na ganito katindi. Ano ba kasi yun? Kinaumagahan, nag-aalmusal sina Father Martin at Hener nang dumating si Mang Cardo upang bisitahin ang anak. Tumayo ang binatilyo para lapitan ang kanyang ama pagkatapos ay nagbano. Kumusta naman ang buhay simbahan, anak? Ayos naman po, tay. Mabuti naman. Kumusta po, Father? Ayos lang po kami, Mang Cardo. Halika at kumain muna ho kayo. Tapos na ho ako mag-almusal, Father. Ano ho bang sadya nyo? Dinadala ko lang ho tong anak ko. Ganun ho ba? Sige ho, mag-usap muna kayo. Doon muna ako sa bakuran, lalanghap ng hangin. Salamat to, Father. Anak, ano bang sobrang saya namin ng nanay mo? Dahil alam namin na matuturuan ka dito ng tamang asal. Pinadala pala sa'yo ng nanay mo itong niluto niyang ulam na mais. Baka daw hinahanap mo ng luto niya. Si nanay talaga. Pero tama po kayo. Hinahanap ko nga rin po yung luto niya eh. Hindi po kasi ako masarap magluto eh. Ito lang hubang sadya niyo rito, tay? Oo. Ipinadala lang talaga yan ng nanay mo. Sige na, tutuloy na ako. Hatid ko na po kayo sa labas.
Ay si Father. Lapitan na natin nang makapagpaalam na rin ako sa kanya. Father, ako ay tutuloy na. Ang bilis nyo naman ho, Mang Carlo. Tutuloy na ho kasi ako sa bukid. Ganun ho ba? Sige ho. Gabayin ka nawa ng Diyos, Mang Carlo. Father, munti ko nang malimutan. Alam niyo na ba yung nangyari sa bangkay ng asawa ni Aling Mireles? Bangkay ng asawa ni Lola Mireles? Hindi ba't kilay-libing lamang nun? Opo, Father. Ano bang mangyayari sa kanya? May mangyayari pa ba sa kanya kung nakalibing na siya? Nako, hindi kayo maniniwala, Father. Nakita kasi ang bangkay niya na nasa labas ng itso at warakan yan. Maging utak ay kinuha rin dahil butas daw ang ulo at gutay-gutay rin ang laman. Diyos ko, demonyo nang gumawa niyan. Hindi yan kayang gawin ng tao. Sino taga rito naman ang gagawa niyan? Nakakakilabot naman. Oo nga, Father. Dahil sa nangyari, sinabihan ko lang mga kababaryo natin na magdobling ingat. Saka magbalik loob sa Diyos. Dahil sa takot ng mga taga rito sa atin, tiyak magsisimba ng mga tao. Mabuti naman po sinabi niyo yun sa mga tao. Ipagpasa Diyos na lamang po natin ang lahat. Hindi na tayo pababayaan. Sige ho. Mag-ingat ho kayong dalawa dito sa simbahan. Kapag may problema, papuntahin niyo lang ho sa bahay si Henner. Sige ho. Salamat sa pag-aalala. Pero ang simbahan, hindi mapapasok ng kampo ng kasamaan. Mag-iingat din ho kayo. Sige ho. Ako'y tutuloy na. Sa mga sumunod na araw, ay marami pang kakilakilabot na pangyayari ang naganap sa baryo. Dahil doon ay nagkaroon ng takot at pagkabahala ang mga tao para sa kanilang kaligtasan. Dumating na ang araw ng kabuwanan ng panganay na kapatid ni Hiner. Buntis ito. At ang sabi ng kanyang ina ay malapit ng manganak. Dahil nahihirapan sa panganganak ang kapatid, ay pinauwi muna si Hiner ng kanyang magulang para makatulong. Pinayagan naman siya ng pare ng mga sandaling yon. Hingang malalim lang anak at huwag kang kabahan. Normal lang ang ganito kapag nanganganak. Nandito naman si Aling Mireles. Marami na siya napaanak. Lahat matagumpay. Bihasa na siya sa trabahong to. Paglakad-lakad ka lang, iha, para mapadali ang panganganak mo. Nakabantay naman sa pintuan si Mang Carlo, Hiner at ang bayaw niya. Samantalang si Aling Marisa ang siyang katuwang na matandang manghihilot sa pagpapaanak sa kapatid ni Hiner. Dahil malikot ang isipan ni Hiner, aligaga siya. Panayang libot ng tingin sa paligid. Madilim dahil may kalaliman na ang gabi. Napatingin siya sa may damuhan dahil nakakarinig siya ng mga kaluskos doon. Tay, nakikita niyo ba yung nakikita ko sa damuhan? Ano yun? Nasaan ba? May parang nagbabagang uling dun po. Kaya lang gumagalaw po. Nawawala. Tapos lumilipot ng lugar. Huwag kang turo ng turo. Gabi na. Baka manuno ka dyan. Sandali. Mukhang nakikita ko ni sinasabi mo. Mukhang nagbabagang matay ng aswang Aswang? Ano yun? Halimaw na sumasalaki kapag may buntis. Kumakain sila ng tao. Sa pagkakaalam ko, hindi naman tayo inaaswang dito sa baryo. Bakit ngayon meron na? Mukhang natunto na tayo ng mga aswang. Ano po bang itsura ng aswang, tay? Nakakatakot ang anyo nila. May mapupulang mga mata, mabangis sa muka, at mahaba't matutulis ang mga kuko. Punong-puno ng balahibo ang buong katawan nila at parang naliligo sa langis ang katawan. Kumuha kayong dalawa ng mga itak sa kusina. Maging alerto kayo. Tiyak na lulusob ang aswang dahil nanganganak ang ate mo, Hiner. Kapag sumalakay siya, huwag kayong mag-aatubili na tagpasin kagad ang ulo niya. O di kayo tusukin niyo sa puso. Kailangan niyang mamatay dahil kung makakataas lang siya, babalik siya para maghigante. Tiyak na papatay niya tayong lahat. Kinakabahan si Hiner dahil sa mga sinabi ng ama. Dali-dali siyang kumuha ng itak sa kusina. Pagtapat niya sa kwarto ng kapatid, ay naririnig niyang nahihirapan ito sa panganganak. Kaya siguro nahihirapan si ate dahil may aswang sa paligid. Hindi ako papayag na makalapit sa bahay namin ng aswang na yun. Sige,
Maglakad-lakad ka lang para bumaba na ang tiyan mo. Gusto nang lumabas ng anak mo. Huwag mo nang pipigilin. Ikaw rin ang mahihirapan. Nakita ni Hiner na inaalalay ng kanyang ina ang ate niya sa paglalakad dito. Maya-maya ay nakarinig sila ng mga ungol. Parang humahagik-gik na hayop. Nakaamoy na rin sila ng tila ba malansang likido. Ano yun, Tay? Dito lang kayo at huwag kayong lalabas. Maging alerto kayo. Lalabasin ko ang aswang para itaboy. Hanggat umaaligid siya, hindi makakaraos sa panganganak ang ate mo. Tay, mag-ingat po kayo. Pagkalabas naman ng ama niya ay nagsisisigaw ito. Tinatakot niya ang aswang para lumayas na. Maya-maya pa'y nakaramdam na sila ng mga kalampag sa bubong ng kanilang bahay. Dinig na dinig nila ang mabibigat na yabag mula roon. At ganun din na parang papel na pinipilas ang kanilang bubong. Cardo! Alam ko, bantayin mo ang anak mo. Nasa bubungan natin ang aswang. Dali-daling nagtungo si Mang Cardo sa kanilang silid at kinuha ang latigo niyang gawa sa buntot pagi. Kasalukuyan ay namimilipit na sa sakit ang tiyan ng anak niyang babae. Umiiyak na ito at idinadaing ang sobrang sakit ng kanyang tiyan. Gumagalaw raw ng mabilis ang kanyang anak. Nasabayan pa ng matinding paghilab. Maya-maya nga'y agad na pinahiga na ito ng manghihilot dahil pumutok na ang panubigan ng babae. Seryoso at mababakas ang galit sa mukha ni Mang Cardo nang lumabas sa kwarto. Hoy! Bumaba ka dyan kung sino ka man lintik ka! Lubayin mo ang anak ko! Umalis ka dyan! Harapin mo ako! Ako ang kalabanin mo! Bibiktimahin mo pa ang anak ko at apo ko! Hindi ako makakapayag! Hiner! Kumuha ka ng asin sa kusina at isabay mo sa bubungan! Opo, Tay! Tinulungan na si Hiner ng kanyang bayaw sa pagsaboy ng asin sa bubungan. Hindi nila ito tinigilan hanggat hindi bumababa ang aswang. Panay ang ungol nito na tila iniinda ang sakit. Pumulot naman ang mga bato ang bayaw ni Hiner at pinagpupukol niya ang aswang na nasa bubong. Panay rin ang hagupit ni Mang Cardo sa aswang gamit ang kanyang latigo. Nang hindi na nakatiis ang aswang, nakita nila itong mabilis na tumalon papunta sa damuhan. Maging alerto kayo. Tiyak na babalik siya. Opo, Tay. Nakita niyo ba itsura niya? Maitim at mabalahibo lang ang nakita ko eh. Ang bilis niya kumilos. Tay, Kuya, naririnig niyo yun? Umiyak na ang sanggol. Nanganak na si ate. Tara, puntahan natin. Sige, puntahan niyo na. Maiiwan ako rito. Kailangan ko magbantay. Pagpasok nila sa silid ay nakita nga nila ang sanggol na nililinisan ng hilot. Matapos malinisan at maayusan ng bata, ay ipinatong na ni Lola Mireles ang sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Abala sila sa pagtingin sa bata nang may kung anong hayop ang nakapasok sa loob ng bahay. Lahat sila ay nabigla nang makita ang isang kakaibang hayop na may matulis na mga kuko sa paa at sa kamay. Mabalasik ang anyo nito at makapalang balahibo na bumabalot sa buong katawan. Ang itsura naman nito ay may halin tulad sa isang baboy rabo na may mahabang pangil na pabaliko. Nanlilisik ang tingin ng aswang sa sanggol at tumutulo pa ang malapot nitong laway. Napasigaw sa takot ang mga babae na makita ang aswang. Dahil sa malakas na sigaw nila, ay kaagad na pumasok ng bahay si Mang Cardo. Naabutan niya ang aswang na pasugod na sa kanyang pamilya. Hindi siya nagdalawang isip na hagupitin ito ng latigo. Tumakbo ng tumakbo ang aswang sa loob ng bahay para maiwasan ang mga hagupit ng buntot pagi. Panay ang atungal nito sa galit. Lalong nagalit ang aswang nang sabuhay nito ng asin ni Hiner. Nanilisik ang mga mata nito at maya-maya sumugod ng mabilis. Pinagbabangga sila ng aswang. Malakas ito at mabilis kumilos.
Nang mabuwal sila ay kaagad na pumasok ang aswang sa kwarto at pinuntira nitong kunin ang sanggol. Kaagad namang kinuha ng matandang hilot ang sanggol para iiwas sa aswang. Dahil sa galit ng aswang, sinuwag niya ng malakas ang matanda, dahilan para matumba ito. Lola Mireles! Bitiwan mong pamangkin ko! Aswang ka! Hindi ako mapayag! Tay! Ang sanggol! Tinatangay ng aswang! Cardo! Ang apo mo! Oo! Lagot sa akin ang aswang na yan! Walang hiya ka! Layuan mo ang apo ko! Aswang ka! Ang lakas ng loob mo! Pamilya ko pa talaga napili mong biktimahin! Hayop ka! Mabilis nilang sinugod ang aswang ng sabay-sabay para makuha ang sanggol. Nabitiwan ng aswang ang pamangkin ni Hiner. Kaagad niya itong kinuha at mabilis na ibinigay sa ina. Pagkatapos ay binalikan niya ang ama at bayaw para tulungan ang mga ito na patayin ang aswang. At dahil sobrang lakas ng aswang ay nakakatamo na rin sila ng mga sugat. Dahil para itong hayop na wala sa katinuan habang nagwawala. Kaagad nang inihanda ni Mang Cardo ang kanyang buntot pagi. Pinaghahagupit niya ang aswang. Pilit namang hinahataw ni Hiner at ng kanyang bayaw ang aswang gamit ang kanilang itak. Nasusugatan nila ito, pero hindi nila magawang puntirihin ang puso at leeg ng halimaw. Isang matinis at nakakabinging hiyaw ang umalingaw-ngaw galing sa aswang dahil sa mga sugat na natamo niya mula sa pagsugod ni Hiner. Mabilis na tumakbo para tumakas ang aswang. Susundan pa sana yon ni Mang Cardo, pero mabilis itong sumuong sa damuhan. Buisit, nakatakas pa! Hayaan mo na, Cardo. Hindi na yun magtatagal. Lalo't nang tamaan siya nitong buntot pagi. Subukan niya lang ulit na bumalik dito sa pamilya natin. Tutuluyan ko na talaga siya. Mabuti naman at wala na ang aswang. Itutuloy ko na ang pag-aayos sa mag-ina. Hiner, tulungan niyo akong ayusin ang mga kalat dito sa bahay. Opo, Tay. Kinabukasan ay maagang gumising si Hiner upang makapagluto. Balak din niyang dalhan ng pagkain ng pare dahil alam niyang walang magluluto para sa kanya. Nang matapos siyang magluto, kaagad siyang nagpaalam sa magulang na pupunta na sa simbahan. Habang naglalakad papunta sa kusina ng simbahan, ay pakanta-kanta pa si Hiner. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Tunay ngang ika'y dakila at walang hanggan. Teka, bakit kaya hindi pagising si Father? Tanghali na. Baka napuwit sa kadadasal kagabi. Mamaya ko na siya gigisingin. Maglilinis muna ako ng simbahan, tsaka magdidilig na rin ako ng mga halaman sa labas. Tanghali na matapos agawain si Hiner. Nagtataka siya kung bakit hindi pa rin lumalabas ng silid ng pare. Binalak na niyang dalhan ng pagkain sa silid ng pare. Maya-maya ay lumabas na ito. Nagtataka si Hiner dahil balot na balot ng damit ang buong katawan ng pare at paika-ika itong naglalakad. Father, ano nangyari sa inyo? Naisipan ko kasi umakyat sa burol. Ang sabi kasi magandang tanawin sa itaas eh. Ayun, nadulas ako. Hanggang sa nagpagulong-gulong ko pababa. Madulas kasi yung mga damo. Ba't ho kasi hindi kayo nagpasama sa akin? Ayan po tuloy, na-aksidente kayo. Ay, may dala ho akong pagkain. Kumain muna kayo, Father. Hindi na, Hiner. Pasensya na. Gusto ko lang mapag-isa at magpahinga. Iinom lang ako ng tubig eh. Kasi kailangan ko uminom ng gamot. Tapos babalik na kagad ako sa silid ko. Ayoko sanang maistorbo at masakit ang katawan ko, ha? Ikaw nang bahala sa simbahan. Sige ho, Father. Gusto niyo ba tuwagin ko si Lola Mirels? Magaling pong hirit yun dito sa lugar natin. Hindi na, Hiner. Salamat. Pahinga lang ang katapat ito. Tsaka dasal. Bahagya namang ipinagtaka ni Hiner ang mga sugat ng pari sa paa nito. Hindi niya maintindihan, pero parang latay ang mga yon.
Naguguluhan man ang binatilyo, ay mas pinili na lamang niyang manahimik. Maghahapon na at maghahanda na naman si Hiner para sa kanilang hapunan. Dinagdagan niya ang kanyang niluto dahil hindi nagtanghalian si Father Martin. Nagkulong lamang ang pare sa silid nito buong araw. Hindi pa rin mawala ang pagtataka ni Hiner sa mga kakaibang ikinikilos ng pare. Binaliwala lang niya yon at ipinagpatuloy na lamang ang kanyang ginagawa. Magtatakip silim na nang lumabas si Father Martin sa silid nito. At gaya kanina ay paika-ika pa rin ang pare. Kasabay ng pagngiwi niya na para bang may iniindang sakit ng katawan. Napansin ni Hiner ang mabagal na pagkilos ng pare, na para bang sobrang sakit talaga ng katawan nito. Uminom lang ng tubig ay hirap na hirap pa ito. Palihim na tinitignan ni Hiner ang pare. Nahagip ng mata niya na hindi gaanong nailapag ng maayos sa lamesa ang basong pinag-iinuman ng pare. Muntik na itong mahulog. Mabutit na agapan ni Hiner na saluhin ito. Nabigla naman ang pare dahil sa ginawa ni Hiner. Pasensya na po. Nagulat po ba kayo? Mahulog po kasi yung baso eh. Hayaan mo na. Pasensya na. Masakit talaga ang katawan ko eh. Kaya hindi ko na naayos ang paglapag sa mesa. Naku, ayos lang po, Father. Gutom na po ba kayo? Ay, malapit na po tayo kumain. Mauna ka na. Wala akong gana eh. Ikaw na lang muna ang kumain, Hiner. Magpapahinga na lang muna ako. Ayos lang po ba kayo, Father? Oo, huwag ka na mag-alala. Isang araw ay nagpaalam ang pari kay Hiner. Sinabi nitong pupunta ng bayan para bumili ng ilang gagamitin para sa misa sa darating na linggo. Bibili na rin daw ito ng mga pagkain. Naisipan naman ni Hiner na linisin ang kwarto ng pare habang nasa bayan ito. At laking gulat ng binatilyo sa kanyang natuklasan. Ano to? Bakit ganito ang kwarto ni Father? Kakaibang amoy ang kanyang nalanghap mula sa loob. Tila ito'y malansa at parang amoy patay na daga. Idagdag pa ang mga bintana ng silid ay may takip na itim na kurtina. Para bang ayaw matagusan ng liwanag. Ang higit na ipinagtataka ni Hiner ay wala ni anumang imahe ng mga santo at krus sa loob ng silid. Tanging ang nakikita niya lamang ay mga boteng may lamang langis. Anong kwarto to? At ikaw, Father, sino ka ba talaga? Hindi naman to ganito nung una ko itong makita. Hindi ako makatigal dito sa loob. Sobrang baho. Makalabas na nga. Talagang may tinatago si Father sa amin. Kung ano man yan, aalamin ko. Inagabihan ay sumama si Hiner ng pulungin ng kanyang ama ang mga kababaryo nila. Mga kababaryo, nitong nakaraan, ng mga anak mong babae, sinugod kami ng aswang. Dati ay tahimik ang ating lugar, pero ngayon ay hindi na. Natuklasan na ng aswang ang ating baryo, kaya dapat tayo magtulungan. Bantayan natin ang isa't isa. Alam kong hindi matatahimik ang aswang na yon, dahil lubhan namin siya nasugatan. Palagay ko'y magbabalik siya para maghigante. Hindi man sa amin, baka sa inyo. Kaya dapat magtulong-tulong tayo na itaboy ang aswang na yon. Dahil sa sinabi ni Mang Cardo, naglabasan ng mga espekulasyon ng mga tao. Sinabi nilang maging sila ay nakakaramdam din ng pananalakay ng aswang. Pero hindi naman sila inaatake. Naisip din nilang ito ang may kagagawa sa bangkay ng asawa ni Lola Mirels. Dahil doon ay nagkaisa ang mga tao na magtulong-tulong sa paghuli sa aswang na nambibiktima sa kanilang lugar. Kung hindi man natin maitaboy ang aswang na ito, dapat mapatay natin siya. Hindi siya dapat nandito sa lugar natin. Kaya nga kailangan natin mag-ingat at kailangan natin mapaslang ang aswang na yon. Nagsipaghanda na ang buong baryo. Pinatalas nila ang kanilang mga armas katulad ng itak, tansong punyal,
at nagkayas na rin ang kawayan at buho para maging isang sibat. Ang iba naman ay naghahanda ng isang bitag. Pagkabalik naman ni Hiner sa simbahan, kaagad niyang hinanap ang pare. Para sabihan din ito tungkol sa naganap sa pagpupulong. Ano ka mo? May aswang na sumasalakay sa lugar na ito? Paano nangyari yun? Saan galing ang aswang na yun? Nakilala niyo ba? Hindi ho, Father. Mukha po siyang baboy ramo eh. Pero malaki ho. Basta po mag-iingat kayo. Hindi ko lang po kasi alam kung kaya niyang pasukin ang simbahan. Sana nga po ay hindi. Kasi di ba, kampon po siya ng kadiliman. Baka po takot siya sa simbahan. Anong iba pang napag-usapan sa pagpupulong? Baka po magsagawa sila tatay ng pag-iikot sa baryo tuwing gabi. Sama-sama po ang mga kalalakihan sa baryo. Gusto niyo po bang sumama? Gustuin ko man eh. Hindi pa ako magaling. Kapag okay na ako, sasama ako. Hayaan mo't ipagdadasal ko ang lahat. Pati yung gagawin nilang pagloronda. Sige ho, Father. Matulog ka na, Hiner. Opo, kayo rin po. Mahimbing nang natutulog si Hiner nang magising siya dahil nakakarinig siya ng mga kakaibang ingay at alulong. Kahit inaantok pa, ay nagdesisyon ang binatang alamin kung ano yun. Napansin niyang nakabukas ang kwarto ni Father Martin. Napatingin siya sa pintuang papunta sa kampana. May nakita siyang taong papunta roon. Si Father kaya yun? Bakit parang nagmamadali siya? Father? Father, saan po kayo pupunta? Anong gagawin niyo dyan sa taas? Teka, si Father ba'y naririnig ko na parang umaalulong? Ano nangyayari sa kanya? Nabiktima ba siya ng aswang? Father! Father! Huwag kang lalapit, Hiner. Diyan ka lang. Ayokong saktan ka. Father? Anong ibig niyo sabihin? Bakit po namimilipit kayo? Anong nararamdaman niyo? Anong masakit? Hindi ko to gusto, Hiner. Hindi ko ginusto maging isang aswang. Po? Isa kang aswang? Ikaw po bang nambibiktima sa baryo? Dayo rin ako noon sa isang probinsya. Isang araw, nagkaroon ng handaan. At bilang pakikisama pumunta ako. Dahil sa pakikisama, may kung anong pinakain sa akin. Hiner, kailangan mong malaman ang totoo. Balaan mong kababaryo mo sa pagdating ko. Ginawa nila akong aswang. At sa tuwing nagsasaaswang ako, hindi ko na napipigil ang aking sarili. Wala na ako sa katinuan. Ang nananaig sa akin ay kalam ng aking sikmura. Kapag naamoy ko na ang tao, wala na akong nakikilala. Ang gusto ko na lamang ay manlapa. Kaya ngayon, nararamdaman ko magsasaaswang na uli ako. Bulis ka na. Hindi ko alam kung saan ako pupunta pagkatapos ko magpalit ng anyo. Sabihan mo silang lahat na darating ang aswang. Huwag mo silang pigilan na patayin ako. Gusto ko na rin matapos ang paghihirap ko, Hiner. Tulungan mo ako matapos na ito. Pakiusap. Hindi ito nakukuha ng dasalang at pananampalataya. Father? Napadapa si Father Martin sa lupa habang namimilipit sa sobrang sakit. Unti-unti nang nagsisimulang humaba ang kanyang mga kuko. Tumutubo na rin ang kanyang mga kapal na balahibo sa buong katawan at lumilitaw na rin ang mga pangil nito. Nagiging baboy ramo na ang kanyang itsura na sinabayan pa ng mapupula at nanilisik na mga mata. Father? Ikaw po ba yan? Isang mabalasik na tingin na ang ipinukol sa kanya ng pare. Nang tuluyan na itong nakapagpalit ng anyo bilang aswang. Mabilis itong dumamba kay Hiner, saka pinagkakalmot ang binata. Kitang-kita ni Hiner sa mga mata ng pare na gustong-gusto siya nitong lapain. Pero may kung anong pumipigil dito. Panayang at tungal nito. Sinusugod siya nito na para bang itinataboy palayo.
Nanlalaban naman ng binatilyo. Sinuntok niya ang aswang. Pagkuway, mabilis na kumaripas ang takbo palabas ng simbahan. Mabilis na nakarating si Henner sa kanyang mga magulang at pautal-utal niyang sinabi sa mga ito ang lahat patungkol kay Father Martin. Halos hindi makapaniwala ang mag-asawang Mangkardo at Aling Marisa sa mga nalaman nila. Totoo ba yan, anak? Si Father ang aswang sa baryo natin? Opo, Nay. Nakita ko po mismo ang pagpapalit niya ng anyo doon sa may kampana. Anong gagawin natin, Cardo? Inaasahan ko nang babalik ang aswang na yun dahil sa apo natin. Pero hindi ko akalain na si Father Martin pala ang aswang. Napakabuti niyang tao pero paano siya naging aswang? Opo, Tay. At hindi naman daw po niya ginusto yun. Hindi ko nga po alam kung paano siya tutulungan eh. Ngayong gabi, pawakasan na natin ang paghihirap niya, anak. Paano po, Tay? Kaya niyo po bang patayin si Father? Kapag nagtulong-tulong ang mga tao rito sa baryo natin, mapupuksa natin siya. Matatalo natin ang aswang. Pero siya si Father, Cardo. Oo, pero isa siyang aswang. Gusto mo bang makapangbiktima siya uli bago siya patayin? Unahin nating iligtas sa mga normal na tao. Kailangan nating patayin ang halimaw. Uubusin niya tayo rito. Kukunin ko ang aking latigo. Gigising natin ang mga kalalakihan para sama-samang puksain ang aswang na nakatira sa simbahan. Pagkakuha ni Mangkardo sa kanyang latigo at bagong hasa na itak, inaya na niya si Henner. Binili na naman niya ang kanyang manugang na magbantay sa bahay para kung sakaling sumalakay ang aswang ay may lalaking magtatanggol sa mag-iina. Bawat bahay na pinupuntahan ni Henner at Mangkardo ay ginigising nila ang mga tao. Inaaya na sumama sa kanila ang mga lalaki ng tahanan para sa pagbuksa sa aswang. Nang mabuo na nila ang grupo, nagpasala silang puntahan ang simbahan. Nagsisigaw naman sa pagkakaisa ang mga tao. Sinasabi nilang puksain ang aswang na dayo sa kanilang lugar. Sama-sama raw nilang ipaghihiganti ang mga biktima nito. Kahit pa ang bangkay ng asawa ni Lola Mireles ay hindi pinatawad ng aswang. Lalong nag-igting sa galit ang mga tao. Nagdala sila ng mga armas at sudo saka naglakad papunta sa simbahan. Habang naglalakad sila, nakarinig sila ng kalusko sa damuhan. Napahinto sila at napatingin doon. Maya-maya ay nakakita sila ng nagbabagang mata na nagtatago sa mga damuhan. Sumigaw ang isa nilang kasama. Nang sinabi nitong aswang ang nagtatagong yun, ay bigla silang dinamba ng halimaw. Mabilis ang kilos nito. At dahil sa lakas na taglay ng aswang na pare, ay para lamang silang dumi na tinatabig nito. Nagsitumba sila sa lupa. Nabitiwan nila ang hawak na sudo. Isa-isa silang pinagtatalunan ng aswang bago pa sila makabangon. Kada makakalapit ito sa kanila ay pinagkakagat sila nito. Pilit nilang lumaban. Hinugot ni Mangkardo ang kanyang latigo at tumayo. Ako, harapin mo, Father! Mamamatay ka muna bago mo mabiktima ang mga tao rito! Iwinasiwas ni Mangkardo ang kanyang latigo at pilit niyang pinatamaan ng aswang. Mabilis itong kumilos. Patakbong umalis ang aswang dahil nakabawi na ang mga tao at pinagtutulungan na nila ang halimaw. Mabilis na tumakas ang aswang na pare papunta sa gubat. Papunta siya sa gubat! Madali kayo! Hindi siya pwedeng makalayo. May hirapan tayong hagilapin siya kung sa gubat siya magtatago dahil madamo ron. Maghiwa-hiwalay tayo. Maggrupo tayo sa 3 at mag-iba-iba ng direksyon. Ikaw, Henner, sumama ka sa akin. Opo, Tay. Talasan yung mga mata niyo at pakiramdam, pati na rin pandinig. Wala namang ibang tao sa gubat kundi tayo-tayo lang din. Kaya kapag may narinig kayong kalusko sa damuhan, simbatin niyo kaagad. Wala namang problema kung ikaw na hayop ang mapatay natin. Sabay-sabay na sumagot ang mga tao
Pagkatapos ay nagkanya-kanya na sila ng alis papunta sa gubat. Tahimik na naglalakad ang grupo ni Mang Cardo. Walang nagsasalita sa kanila dahil pinakikinggan nilang mabuti ang kaluskos sa damuhan. Nang may marinig ang isa sa mga kasamahan nila na ingay sa makapal na damuhan, kaagad itong sinibat gamit ang buho na may tulis ang dulo. Hindi naman tinamaan ang hayop. Isa itong ibon at nakalipad pa. Muli silang naglakad. Napahinto ang kasamahan nila dahil may nakita kung ano sa bandang unahan. Ano, nakita mo? Tara, lapitan natin. Patay na hayop lang pala, tay. Hindi to basta patay na hayop lang. Biktima ito ng aswang. Katatapos lang niyang lapain dahil sariwa pa ang dugo nito. Hindi niya naubos dahil narinig niya na palapit na tayo. Tignan niyo po, nahawi ang mga damo sa banda ron. Tayo na, sundan natin yan. Malamang dyan siya dumaan para tumakas. Habang naglalakad sila, natatanaw naman nila sa kabilang bahagi ang isang grupo dahil sa hawak na sulo ng mga ito. Nagsisigawan sila para tanungin kung nakita na ba nila ang aswang. Maya-maya ay nagsigawan ang kabilang grupo dahil inatake sila. Mabilis na tumakbo ang grupo ni Mang Cardo para saklolohan ng mga ito. Pagdating nila, sugat-sugat ang mga kasamahan nila. Puno ng kalmot sa katawan ng mga ito. Itinuro ng mga ito kung saan gumawi ang aswang. Kaagad na nag-utos si Mang Cardo na sundan nila ang aswang. Nagsama na ang dalawang grupo. Binaybay nila ang gubat. Hanggang sa marinig nila ang mga sigaw ng isa pang grupo ng kasamahan nila. Nagtakbuhan sila papunta roon. Naabutan nila na nakikipaglaban ng mga ito sa aswang. Sumali na sila sa labanan. Pumaikot sila para hindi na makawala pa ang aswang. Kanya-kanya sila ng atake. Pero dahil mabilis at maliksi ang aswang, kahit may mga sugat ito sa katawan, ay nagagawa pa rin umiwas. Nakakasugod pa rin ito at nakakalmot sila. Nakakahila pa rin ang mga kasamahan nila gamit ang mahabang nguso. Pagkatapos ay pinagkakagat kapag natumba sa lupa. Hinahagupit naman ni Mang Cardo ng kanyang latigo ang aswang para layuan ang biktima nito. Dahil sa galit ng mga tao sa aswang, inihahagis na nila ang kanilang mga itak papunta rito. Puro dapis lamang ang nagagawang sugat sa aswang. Nakaramdam naman ng awa si Hener nang makita niyang napapagod na at hirap nang huminga ang aswang. Kahit nasaan yung aswang ito, ay naiisip pa rin niyang ang kanilang pinagtutulungan ay ang mabuting pare na naging gabay nila sa maiksing panahon. Father? Hindi na siya si Father ngayon, Hener. Isa na siyang aswang. Hindi na niya tayo nakikilala. Kaya huwag kang maawa. Kapag inilagay mo ang awa, mamamatay tayong lahat. Kung hindi mo kayang nakikita mo, tumalikod ka na lamang, anak. Hindi ho, itay. Gusto ho niya itong nangyayaring to. Hindi niyo po ba napapansin? Nanunugod siya. Ginagalit niya tayo para saktan natin siya. Pero wala pa siyang pinapatay sa atin. Ang sabi kasi niya sa akin, hayaan ko raw na patayin siya ng taong bayan. Kasi gusto na rin niyang mamatay. Ayaw niya maging aswang, tay. Ginawa lang siyang aswang ng mga aswang na walang puso. Walang ibang ginawa kundi ang manghawa. Naging biktima lang din po siya. Wala na tayong magagawa roon. Sa ngayon, mas kailangang unahin ang kapakanan ng mga inosente. Hala, sige. Huwag niyong tigilan ng aswang hanggat hindi siya bumabagsak sa lupa. Siguraduhin niyong wala ng buhay ang halimaw na yan kapag bumagsak. Sige, sibatin niyo pa! Patuloy na nanlaban ang aswang sa mga tao. Kahit duguan na ay sumusugod pa rin ito. Habang nasusugatan ay lalo siyang nagiging mabagsik. Napatungol siya ng malakas nang maramdaman niya ang pagtarak ng itak sa kanyang likod na inihagis ng isang lalaki.
Bahagyang huminto sa pagsalakay ang aswang dahil iniinda nito ang malalim na sugat sa kanyang likod. Nang medyo nakabawi na, ay marahas siyang sumugod. Pinuntira niya ang nanakit sa kanya. Binamba niya ito at saka kinagat. Iwinasiwas niya at nang binitawan ay tumilapon ang lalaki at tumama sa puno. Napaigik sa sakit ang lalaki. Lumagutok ang buto nito sa hita at napilay. Natulala ang mga kasamahan ni Mang Cardo sa nangyari. Pagkatapos ay nagalit ang isang lalaki at inihagis niya ang kanyang itak sa aswang. Nasapulang aswang sa kanyang dibdib. Bumagsak ito sa lupa. Pilit na tinatanggal ng aswang ang itak na nakabaon sa kanyang katawan. Maya-maya ay tumakbo ito ng mabilis. Ikinagulat ng lahat ang ginawa nito. Sinundan nila ang aswang habang tumatakbo itong iniinda ang tama ng itak sa kanyang dibdib. Nagawa ng isang kasamahan ni Mang Cardo. At sa sobrang paghahangad na makatakas, ay hindi nito namalayang may isang manipis na tali siyang natapakan. Naputol ito at maya-maya pa'y isang sibat ang pabulusok na tumusok sa tiyan ng aswang. Umatungal ang aswang na halos umalingaw-ngaw sa buong baryo. Nagsigawan ang mga kalalakihan na nagsisihabol. Mabilis nilang pinuntahan kung saan nagmumula ang sigaw ng aswang. Sa kanilang pagpunta sa kinaroroonan ng aswang ay inilawan na nila ito ng sulo. Kitang-kita nila ang kalagayan nitong hirap na sa paghinga. Dahil sa awa nila sa aswang, walang may gustong patayin ito ng tuluyan. Itinali lang nila ang kamay at paa nito. Saka binantayan habang pinag-uusapan kung anong dapat gawin sa halimaw. Hindi pa rin sila nagkakasundo sa desisyon hanggang sa lumitaw na ang haring araw. Kung kaya't kitang-kita nila ang duguan at nakahubad na si Father Martin. Lahat ay nagulat at hindi makapaniwala sa kanilang nalaman. Maliban kay Mang Cardo at Henera na tanging sila ang nakakaalam kung sino ang tunay na aswang. Umaga na pala. Salamat sa Diyos at sa huling pagkakataon, nakita ko pa ang araw bago ko mamatay. Sa inyong lahat, salamat at patawad. Maraming salamat dahil sa wakas makakapagpahinga na ako mula sa araw-araw na konsyensang dinadala ko. Salamat sa iyo, Hilaire, at tinupad mo ang huli kong hiling. Hayaan niyo akong mangumpisal sa inyo bago ko malagutan ng hininga. Hindi niyo ko kailangang basbasan dahil sa laki ng aking kasalanan. Alam ng Diyos na hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Sinubok niya ako. Alam kong mapapatawad niya pa rin ako. Patawad sa inyong lahat. Salamat. Father, lumaban po kayo. Gagawin po namin ang lahat para maalis ang sakit na nilagay sa inyo. Di ba sabi niyo, ginawa lang kayong aswang? Baka po may paraan pa para maalis yan. Huwag po kayo susuko. Di ba may awa ang Diyos? Makikinig siya ba sa tao sa puso ang pagdarasal? Hindi na, Hiner. Gusto ko na rin magpahinga. Konting oras na lang. Kukunin na ako ng Diyos. At yun, ang pinakamasayang sandali ng buhay ko. Mahigpit na niyakap ni Hiner si Father Martin dahil kahit papano ay itinuring niya ang pare bilang kanyang ama. Maging ang buong baryo ay ganun din. Malaki ang binago ng pare.
Hindi lamang sa malalim na pananampalataya, kundi sa tunay na pakikipagkapwa-tao. O Diyos ko, handa na po akong maglingkod naman sa inyong kaharian. Naway, tanggapin po ninyo ako. Ako ay muling tinapunan niya ng tingin si Henera, si Mang Cardo, at ang buong tao sa baryo na kanyang pinaglingkurana. Saka siya nagtaas na kamay at matamis na ngumiti. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. Kitang-kita ng lahat kung paano tinupok ng sinag ng araw ang katawan ng pare. Hanggang sa tuluyan nitong naging abo. Hanggang sa huling hininga ni Father Martina ay tinupad niya ang kanyang tungkulin. Tungkuling magbigay aral at gabay. Ganon din ang maniwala at magtiwala sa Diyos, ang dakilang lumikha. Iniwan niya ang aral na yon sa mga tao sa lugar na yon. Kahit nalaman ng lahat na aswang ang pare, ay mas nangibabaw sa kanila ang magpatawad. Nagpasya silang ibaon sa limot ang lahat. Huwag nang ikwento pa sa mga susunod na henerasyon ang nangyari, upang hindi lumaki ang mga itong may takot o galit sa mga pare o sa iba pang dayo na mapupunta sa kanilang lugar. Lumipas ang ilang taon. Muli na namang may napadpad na dayo sa kanilang lugar. Nagpakilala na naman itong isang pare. Kahit ibinaw na nila sa limot ang tungkol kay Father Martin, bumabalik pa rin ito sa alaala nila. Sa tuwing dumarating ang pagkakataong kagaya nito, naging mailap sila sa bagong salta na pare. Kinilatis nila itong mabuti hanggang sa buwan na ang lumipas at wala namang kababalaghan na nangyayari sa kanilang lugar habang nananatili ang paring iyon. Dahil na rin sa magandang naituro sa kanila ni Father Martina tungkol sa pagiging mabuting tao, binuksan na nila ang kanilang puso sa bagong pare. Pailan-ilan na nagpupunta sa simbahan para dumalo sa misa sa pangunguna ni Henera. Hanggang sa di naglaon, nahatak na rin ang iba na magsimba. Mainam din talaga na magsimba tayo para maihingi natin ang tawad ng mga naging kasalanan natin. Bakit to, Tay? Ano ho ba naging kasalanan nyo na gusto nyong ihingi ng tawad? Mula na nangyari ang mahabang gabing tinugis natin ng aswang, ang totoo, hindi na ako dinalaw ng maayos sa tulog. May kung ano sa akin na gusto kong palayain. Kailangan ko siguro mangumpisal. Pakiramdam ko, nasa kamay kong responsibilidad sa nangyari kay Father Martin. Gusto ko lang pumayapa ang aking isipan. Pagkakatiwala naman siguro yung bagong pare. Opo, Tay. Sabi nga ni Father Martin sa akin, kapag nangungumpisal, hindi naman parang kinakausap mo kundi ang Diyos eh. Ipagkatiwala po ninyo. Gagaang po ang inyong pakiramdam. Ako rin po dadalo sa punto ni Father Martin. Ikukwento ko sa kanya na may bagong pare nang dumating. Tiyak na matutuwa yon. Oo nga. Kausapin mo at alam ko nakikinig yon kahit nasa kabilang buhay na. Sige ho, Tay. Umuwi na tayo. Saka natin gawin. Tingnan mo mukha ng nanay mo. Hindi na naman maipinta. Akala mo palagi tayo nakikipaglaban sa aswang kapag nawawala tayo sa paningin niya. Normal na po mukha ni nanay yan. Ah, ganun ba? Opo. Tara na, umuwi na tayo. Baka maging aswang pa yan. Grabe talaga si tatay oh. Wakas.